Nag-focus tayo sa capacity building ng transport co-op kasi ulit-ulitin kong sasabihin na itong modernization program, public transport modernization program ay na-implement na, well, nobody was prepared. Yes. Most especially the cooperative sector. So, Correct. kailangan nila capacity building. Yes. Hindi lang yon, nagpagawa mismo, gumasos ang CDA ng accounting system Yes. para ipamigay sa mga lahat na transport co-ops. Ipamigay, hindi ibebenta. Libre. Libre. Dahil ganun kaseryoso ang CDA na tumulong sa modernisasyon na ito. Ngayon, Asek, paano po kaya tayo makakasigurado na itong ating mga transport cooperatives, lalong-lalo na yung mga maliliit, no? Maliliit na mga transport cooperatives na masasabi natin kasama rin as players, no? Dito sa ating modernization, na hindi maiiwan yung ating mga disadvantaged small operators or marginalized communities. Ito ay hindi lang to issue sa CDA. Kasi ang CDA ay dito lang tayo sa organization. Yes. Pero yung mga maliliit na operators, maliliit na mga co-ops ay dapat ito collaboration ng LTO, ng LTFRB, ng DOTR at saka ng CDA. Meron naman tayong ginawa na MOA signing nga ang CDA, DOTR, LTFRB, at OTC. OTC. Ngayon, meron na pong kinraft, I hope, the soonest possible ma-approve yung joint memorandum circular na gagawin, ay nandoon nakalagay ang ano ang specific na role ng bawat ahensya. No? Pag iyon natapos, malaking bagay ito na yung inclusivity na hindi lang malakas ang malaking co-op. Correct. Yung gano'n, ano. At isa pa rin dito na ma-ensure natin na lahat inclusive ay merger and consolidation. Kasi, example, sa isang probinsya, let's say 24 towns sa isang probinsya, yung probinsyang yun, 3 ang malaking co-op na transport. Yung iba maliliit. Dapat yun para hindi sila manatiling maliit. Kasi hanggat solo sila, hindi ko alam kung kailan sila lalaki. Correct. Pero ang Sa sagot survive. talaga doon, merger and consolidation. Sabi sa akin, ma'am, paano yun kung pang 13 town ako, maliit ako, lilipat ako, mawawala ako kung magme-merge or mag-consolidate kami. Hindi ka mawawala kasi pwede kang satellite office. Correct. Tatakbo ka pa rin. Kaya lang, dahil na pinag-ipon-ipon nyo yung inyong mga resources, makakatikim kayo sa natikman ng iba. So parang 1 kilo lang yung bigas mo, pag sama-samahin natin yan, maging 10 kilo siya, mas marami na ang share. Oh, yeah. So again, this issue can be only resolved with the proper coordination and collaboration with the government whole of government approach dapat talaga itong program na to And with also an open mind of the players, no? Na yung merger and consolidation. Pero pag makitid ang isip nila at yung hindi na ako chairman, hindi na ako ang officer, mananatili kayong maliit for life. Correct. Nasa inyo yan. Ang gobyerno tutulong, pero dapat open ang inyong mga isip na paano kami lalaki. Hindi ka lalaki, di ba ang sabi nga nila, alone I am weak, but with others I am strong. So yun lang yun. Maging open-minded ang bawat co-op na hindi kayo mananatiling maliit kasi alam nyo, ang merger and consolidation, ito ay concept ng no one will be left behind. Yes. Pero kung gusto mong mag-solo, maliit ka habang buhay. Habang buhay. Ang bawat ahensya ng gobyerno may responsibilidad.
pero hindi po exempted ang mga co-op sa Yes. kanilang responsibility paano sila lumaki. Of course. So, sila dapat ang unang-unang mag-accept Exactly. ng challenge na yan, ma'am. Ano? Yes. Considering ito nga, pagka merger and consolidation, isang challenge na yun, yung culture challenge nila, na, plus yung loss of leadership, parang nagiging Yun ang sa number kanila. one na issue, yung leadership. Yes, Dapat, parang... di ba sinasabi ko, open ang mind. Yes, of dapat course. nila. Opo. Tama yan, Yun. Asek. Now, sa atin po, on the part of the CDA, how do you say, Asek, na ini-envision ng CDA yung modernization na ito that may be contributing to poverty alleviation and livelihood improvement, especially among drivers and operators? Ito yung sinasabi ko na nilalabi natin. Nilalabi ng CDA sa mga legislators natin na may pagmamahal sa transport co-op. Kasi, di ba ang transport co-op ay pag-aari na ng mismong co-op. Correct. Hindi na yung individual operators. Yes. So pag-aari na. Ngayon, ibig sabihin, pag bumili sila ng gulong, hindi na individual. Mhm. Pag bumili sila ng battery, hindi na individual. And so on and so forth, mga spare parts. Spare parts, yeah. Sabi ko, bibigyan ng hanap buhay ang mga wives. Yeah. Sila yung magtatayo din ng co-op na magsusupply. magsusupply. Yeah. So, co-op ng mga wives para mabigyan ng trabaho. Ipo-professionalize natin ang pagtakbo. Maayos na co-op, meron silang supplier na mga asawa nila na mag-co-op din, Okay. bibigyan lang ng puhunan, and then sila na yung magsusupply. So see, may kita na yung asawa, may kita pa yung driver. Alright. Di ba? Oo. So, kahit sinabihin mong hindi naman yung ganong kalaki, maliit si wife, maliit si husband, pagsamahin mo, more than enough para sa family. Alright. So, napakaganda ng, Napakaganda sana nga. makita natin yung beauty. Kasi ako, dahil nababad siguro ako dito sa na to, nakita ko lahat ng beauty. Even the federation, ang laki ng role nila dito. Kaya, last week, galing tayo sa Mindanao, sinasabi ko, kung strong ang inyong federation, a strong federation will make a stronger primaries. Na patatagin nyo ang inyong samahan kasi ito ay magbibigay ng opportunity sa bawat pamilya. Correct. Hindi lang natin in-envision ang co-op, ang driver, ang operator, pati yung family nila, mga wives nila, anak nila, na pwedeng bibigyan ng opportunity. Ang lami na kasing business eh. Dapat kayo mismo sa community na miyembro ng co-op at hinihikayat natin ang bawat tao sa community na maging involved dito sa modernisasyon na ito. Pero co-op sila. Para sila ang mag-supply. Kasi hindi na individual ang bibili eh. Co-op Correct. na ang bibili. Grupo na, ma'am. Grupo na. So see, nakita nyo, ang daming opportunities. Yeah, so kung i-imagine mo, ang ganda ng architecture niya, Yes. ang ganda ng architecture niya such that ang players, hindi lang yung driver mismo, pati pamilya. Pati family. Magkakaroon ng employment opportunity. Exactly. Diba? So, Sana magiging- makita nila yung beauty na yun. Oo. So, napakaganda talaga. But, of course, in reality, sabi mo nga, ma'am, may mga challenges talaga sila, no? So, in your opinion, ma'am, ano po yung mga bottlenecks or systemic issues na naghihinder o sinasabi natin parang nagiging hadlang for the smooth rollout nitong modernization for transport cooperatives? Dito sa operation nila, of Yes, course. ma'am. Sinabi ko na kanina yung iba mga hindrance nila no when it comes to sa parte ng gobyerno. Correct. But dito sa operation nila, one thing is education. Yeah. Lack of education. Kasi nga alam naman natin kung anong buhay ng mga driver meron tayo, no? Yes. So dito professional ang dating ng operation na doon sila lacking, doon kulang. So ang dito talaga is continuous ang education nila. Na yung officers, yung governance, no? Yung governance yes. talaga very important. Marami na tayong tinanong kung ano ang flavor talaga na dapat para maging successful. There is no other way. Governance. So paano nila malalaman na lagi natin sinasabi governance, paano nila ma-adapt yun? Continuous education. Kasi nga, hindi natin din sila ma-educate Tama. overnight. Correct. So, continuous education, yun po, dahil ito talaga ang bottleneck sa Yeah. system nila para makuha natin na maging successful ang implementasyon ng program na ito.
Correct. Oo, napaka-importante yan. And plus the fact that education is investment in itself. Yes. Kasi pagka natuto sila, ma'am, nasa kanila na yan. Hindi mo na mananakaw, maaalis yan. At pag natuto yung mga officers nila ngayon sa pamamagitan ng tulong ng CDA, ng OTC, ng LTFRB, kasi hindi pwedeng si CDA lang ito. Correct. Opo, Hindi ito opo. pwedeng isa lang. Yes. Pag natuto sila, sila naman ang mag-i-educate sa mga susunod nilang sa mga susunod na maging ano. Yes. So, education still. Tama po, tama. Education is a very, very big Yes. factor. Now, for the moment, but even before modernization, marami na tayong mga transport cooperatives that have been registered, di ba? So, as per the data, 85% ng nasa cluster ninyo are transport Yes. cooperatives. These are almost 2,000 transport cooperatives. 1,800, close to 1,900 to be Yes, to be specific. exact. Okay. So, ito pong mga transport cooperatives na ito, ma'am, in your opinion, what have been the most common compliance gaps? Kasi marami ito, sa mga ito, masasabi natin may mga non-compliant o kaya maliliit hanggang ngayon pa rin. So, in your opinion, ma'am, ano po yung mga common compliance gaps natin dito sa mga transport cooperatives natin? Actually, yung compliance talaga na ano natin, it has something to do with education pa rin eh. Yes. No? So, nakakalungkot kasi nga, kailangan talaga i-training talaga sila ng i-training eh. Kasi yun talaga yung gap na alam nyo, immediate na kailangan nila. Immediate. Immediate talaga. Immediate. I hope, sana nga no, itong talakayan na ito, marinig ito ng iba't ibang other government offices na nagre-regulate din ng transport. This is a serious concern Matter, that yes. should be addressed immediately. Opo. Yung education talaga nila. And they're willing to learn. Correct. They're willing to learn. Kaya lang sa ngayon, wala pa rin silang perang pambayad. Kasi kung malalaki na sila, pwede na silang magpa-training, no? Na magbayad doon sa mga may kakayanan. Pero this time, mahirap pa eh. So yun nga yung sinasabi ko na nasa stage pa sila ngayon na kailangan mo silang arugain. Yes. So, yung gap talaga para sa compliance yan, still education. Education. Opo. Education talaga. Madaming factor na Correct. tinitingnan natin kasi inanalyze natin yung mga reports nila, yung mga yung mga even the cases na dumadating sa CDA, still yung lack of education pa rin eh. Yes, So education pa rin yung gap na yan. Anong mang gap na makikita mo ngayon, name it, still education is the answer. Yes, ma'am. That's very true. And we have been a witness to this, Yes, ano? yes. Doon sa mga paglilibot nga ninyo, sabi nga ninyo, narinig din namin ito, ma'am, live, no? Sa ating mga transport Correct. cooperative You were there. participant. Yes. They almost cried. Yeah, they almost cried na sabi nila sa amin, Thank you, "Ma'am, thank you." bakit ngayon lang po namin natutunan ito? Why not so long ago? Tinuruan Yes. kami ng ganito. And they are very appreciative of this. At tama po kayo, kulang lang sila ng opportunity to access Exactly. itong mga educational opportunities na ito, no? May mga programa tayong ongoing, no? Even mga technical support na yan, no? Ano po kaya ang plano ng CDA to strengthen yung mga technical support natin? Training especially, even yung mga financial opportunities in the coming years sa mga susunod na taon. Meron naman tayong mga na-in place, ano, yung, in fact, yung Yeah. ating training of trainers na dapat tuloy-tuloy, dapat monthly, one or twice magkandak ang CDA. At meron na tayong ibinigay sa kanila na accounting system, financial management na mga training. And sana lang kung yung mga susunod na taon at sino man yung mapapalit sa atin, ituloy-tuloy na lang at dagdagan pa. Yeah. Pero yung mga susunod pang taon, hindi ko na yun masagot. So, it is still the mandate of the Yes, CDA and yeah, the other government agency Correct. na i-sustain ito. Sana, ma'am, itong naumpisahan ninyo ay maituloy-tuloy Well, natin. I hope and pray, no? We hope and pray, God yes. willing, ay magtuloy-tuloy po ito, no? At sana sa ating mga transport cooperative, sabi nga ni ASEC, let's take all opportunities na tayo ay matuto, no? For every educational opportunities binibigay sa atin. Ayan, may naumpisahan na si ASEC sa atin. Sana magtuloy-tuloy ito. Sana yung mga trainers training na pinakandak ni ASEC, no, with the CDA, of course, ay maituloy-tuloy natin yan.